Si RH5 Val Gonzalez. RH5 Val Gonzalez. Come in, Val! Jerry at Anthony, wala mo nang pasok physically ang mahigit 100 mga empleyado ng DPWH BRS o Bureau of Research and Standards ngayong araw. Ito'y dahil tupok, Jerry at Anthony, yung malaking bahagi ng nasunog na 3 palapag na BRS building. Sabi nitong si DPWH BRS Director Juliana Vergara, tanging ang mga BRS officials at key employees lamang ang papasok physically ngayong araw. Ang malaking bilang aniya ng 106 na mga empleyado ay work from home na muna. Pasado alas 7 ngayong umaga, Jerry Anthony, nang dumating na itong si Director Vergara dito sa BRS building at tumuloy dun sa may pinakalikurang bahagi nitong nasunog na gusali. Bukas naman yung pinaka main entrance, Jerry Anthony, pero wala mo nang pinapayagang pumasok sa loob ng nasunog na gusali. At samantala doon sa panig naman ng Quezon City Fire Department, sinabi nitong si City Fire Marshal, Senior Superintendent Rodrigo Reyes, na iniimbestigan pa nilang sanhi ng sunog na nagsimula sa materials testing section na nasa 3 palapag ng gusali. Val, Val, para lang mas maintindihan, yung kinaroroonan mo ay isang compound, tama? Isang malaking compound dito, Anthony. Kung dadaan ka dito sa may bahagi ng EDSA, yan sa may MRT Camoning Station northbound. Yes. Yung nakikita mo sa gawing kanan mo ay eto yon. Ngayon, kung dadaan ka naman sa Estadio New, palabas ka ng EDSA, yung nakikita mo sa yung kanan na may kakahuyan, eto yon. So ang pinag-uusapan natin dito ay malawak, napakalawak na compound. So ang nasunog, ang nasunog ay yung BRS building lamang. Bahagi nito. Etong BRS building lamang na bahagi ng Central Office. Opisina ito ng Central Office dahil yung kanyang scope, ang trabaho nitong BRS ay national. Ayun. Yung sa region, yung sa region, Val, hindi kasamang nasunog. Ibang building naman yan. Ibang mga gusali yon. Maraming gusali dito sa loob. Ang opisina dito sa loob na ito, at ang alam ng ating mga kababayan, ay opisina ng DPWH Region 4A at Region 4B. Ayun. Sa bahagi ng Calabarzon. Calabarzon. Pero ang nasunog ang nasunog na parte ay tanggapan ng BRS. BRS. Ayun. So naka-confine dito at hindi madadamay. Yung ibang mga hindi na. Naka-agwat, may mga agwat ito May mga agwat ito dahil nga doon sa napakalawak na compound. Maraming ibang mga gusali, iba't ibang mga opisina ng dalawang rehiyon ng DPWH na nandito sa loob mismo nitong nasunog na bahagi. At dahil yan bale opisina, wala namang naapektuhang mga residente, so hindi kailangan dyan yung laundry on wheels. Papadala ko na sana ire-request ko na kay Mayor Jeannie Sandoval Ay hindi. Dahil magkakaroon pa ng pagkakataon ngayon. Magkakaroon ngayon ng pagkakataon yung mga empleyado, yung malaking bilang ng mga empleyado na maglaba dahil sila ay work from home. Work from home. Ayos. Okay, thank you, Val. Mabuti kinlaro mo yun, kasi para bagang ang dating, ang sinunog yung Region 4B, dahil yun ang medyo controversial ngayon, yung 4B, yung sa may Mindoro. So hindi nasunog yun. Ang Region 4A, hindi nasunog yan. Ang portion ng BRS, yun lang ang nasunog, at hindi naman yung buong building ang nasunog. Correct, oo. Ang pinakamalaking pinsala ay nandun sa 3 palapag kung saan nag-opisina yung 4 na section, 4 na opisina ng Bureau of Research and Standards. Mas malapit pa nga itong gusali ng BRS doon sa opisina ng DPWH Region 4A dahil mga nasa 10 hanggang 15 metro lamang ang layo ng Region 4A DPWH dito sa nasunog na BRS na isang opisina na konektado sa central office ng DPWH. Okay. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa
patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhi ng sunog na umabot sa ikatlong alarma at naapula alas 12:49 ng hapon kahapon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.